PHM, good day. Wala naman tayong klase this coming Monday dahil sa ating Foundation Day celebration sa school, and for sure HM nandun kayo. Okay, so kaya ito gagawa ko ng video para sa ating mga dapat gawin sa ating topic, issue na kailangan nating mabigyan ng sagot through reaction paper. Okay, so ang ating topic, main topic natin ay ang man and society. Man and society. Meron tatlong issue dito. Na ang una, human existence is social. Human existence is social. Pangalawa, our existence is an existence through the others. Pangatlo, our existence is an existence for one another. Dito sa human existence is social, ang sabi dyan, our life is social in everything, by everything. Ibig sabihin, pagkapanganak pa lang natin, pag-exist natin sa daigdig na to, tayo consider as social. We mean here everything that is subject to human responsibility. That is to say, all aspects of human existence where the human being can develop himself. We mean to say that in the zone of self-project or self-actualization, the human being is socius, a fellow comrade, together with others. So ang existence ng tao ay socius. Pangalawa, sa our existence is an existence through the others. Ang explanation dyan, every genuinely human activity is interwoven. Ibig sabihin yung magkakayaka, parang lubid. Yan. With an orderly field of meaning. Then, pangatlo, our existence is an existence for one another. The insight that togetherness is a value in itself brings home to the point that our existence is not just a being through others, not only being through others, but also a being for one another. So itong resources na itong reference natin, hindi siya nagre-recommend na ang tao dapat ay mapag-isa lang. Hindi siya. Tulad din yan ng ating introduction bago tayo nag-proceed sa iba pa nating mga topic. Yung ating first issue na tinalakay ay yung kay Thomas Hobbes, diba? Yung contractarianism. Kasama doon ang pagiging isolated ng tao, pagiging brutish, selfish, short, nasty. Okay. At dito naman, ang bibigyan natin ng pansin dito, yung issue pag ikaw na lang ay mag-isa. Tandaan natin na ang sabi dyan, man and society, ang sabi dyan, human existence is social. Tandaan natin, human existence is social. Pangalawa, our existence is an existence through the others. So, hindi lang tayo nag-exist para sa ating sarili. Nag-exist tayo through the others. Pangatlo, our existence is an existence for one another. Hindi lang yun ito basta existence ng ating sarili, kundi ito ay tayo nag-exist. Ito ating existence is for one another. Meaning, kailangan talaga ng tao magkaroon ng kasalamuha na makarelate siya. Okay? So, pero ang dilema, what if mag-isa ka na lang? Napadpad ka sa isang isla. Nung napadpad ka doon, ikaw ay ano pa lang, 20 years old. Nasta ka doon for 50 years. So 70 years ka na doon. Wala kayo bang kausap? Di mo naman pwedeng kausapin yung tahong. Di mo pwedeng kausapin yung talaba.
yung pagong, hindi mo pwedeng kausapin yon. Ang tanong, sinong magsasabi ng existence mo ay sinong magsasabi na ikaw ay social being? Lang existence mo ay social. Walang ibang tao kundi ikaw lang. Di ba? So yan yung tanong. If you were cast away in an island for a decade, to be exact 50 years, without other human beings to relate with, can you still consider yourself a social being? So yun yung dilemma na dapat natin sagutin. Para masagot nyo to, gagawa kayo ng reaction paper. Ang explanation mo siguro not less than 2 paragraph. Pwede na yon. Taglish or Tagalog. Bawal ang pure English. Tulad nung nakaraan, pa-English kayo, binigyan ko na lang kayo ng 75. Doon sa ginawa nyo mga English na reflection. Sundin nyo yung aking instruction. Kung anong sinabi ko, yun lang. Para makuha natin yung tamang score na dapat kong ibigay sa inyo. Okay. Isulat sa papel, English, Taglish or Tagalog, with your names, section and course. Tapos kukolektahin ko yan next week. Next week pala. At meron din akong ipapagawa sa inyo. Tulungan niyo ako dun sa aking survey para ito sa aking assignment, sa aking PhD. At kailangan ko ng power nyo para makagawa ko ng survey ko at makagawa ko ng aking data. Okay? At kita tayo ulit sa second week of December. Tapos magkakaroon tayo ng online discussion at magkakaroon tayo ng mga short quizzes para makahabol tayo kasi ang dami nating holidays. Ang dami nating linggo na walang pasok. Okay? Thank you guys. God bless you all. Ganda ng background ko. Kawayan. Baka may lumabas dyan na mumo. Ayan.